Okay, so dahil ito ay mastery, tanungin natin itong tarot na ito. No? This is a cosmic tarot. Ano ba yung mga insights na pwede mong ibahagi sa amin para lalo at mapadali namin na maalala, matandaan, mabago, at masubukan kung ano man yung mga rekomendasyon mo para sa amin. Ito yun, no? Tanungin natin. Kukuha lang naman tayo dito ng 3. And then, see natin. And then sa may mga no, sa interesado na tawag nito, na magkaroon ng mga i-check niyo yung link ko sa ando doon lang naman yan eh. I-send ko sa inyo yung i-attach ko yung ng cards, oracle cards at saka yung mga tarot cards sa video ko. Pumili na lang kayo doon, okay? Cha. First, let go. Ang pait. Second, sexuality. And then third, pregnancy. Okay, ito yon, no? Yung sinasabi ditong let go is you have to make a room for the new beginnings on its way. Ito yung pagsasabi na let go, yung nakaraan, no? Hayaan mo na lumipas or tapusin yung nakaraan kasi tapos na yun eh. So kung may panahon man na babalik siya sa'yo, di bumalik, di ba, tanggapin, nasa sa'yo yun kung tatanggapin mo. Ito naman, yung sexuality, ito yung segunda doon sa problema ng iba. Kasi yung iba kasi hindi nila masabi sa magulang nila, hindi nila masabi sa mga asawa nila yung totoong sexualidad nila. Kasi yung iba, no, kaya yung sinasabi ko pa ulit-ulit, yung iba kasi arranged marriage, yung iba naman iba-iba kasi yung kondisyon, hindi natin mapipredict eh, kanya-kanyang problema yan. So ngayon, na-realize na hindi pala siya pwede maging ama. Hindi siya pwede, kasi kahit katawang lalaki siya, ipinanganak siyang lalaki, pero siyempre, lalong-lalo na kapag solong anak ka na lalaki, pressured yun sa pamilya na hindi mo alam paano sabihin sa ama mo na bakla ka or bisexual ikaw. So, kasi alam mo naman eh. Iba sana kung marami kayong magkakapatid na lalaki na kung maging bakla ka man, okay lang kasi may mga kapatid ka pang lalaki. More or less, sa ngayon, tanggap na yan. Pero kasi may iba pa na late na nila na-realize. Yung iba kasi matured na no? Yung iba nga nagkaroon na nga talaga ng anak, nagkaroon na ng pamilya. And then it is too late for them to admit to their families na bakla sila. And then, here we go. Yung iba naman, nag-i-expect talaga sila na mabuntis. Ito, no? Yung iba kasi hirap magbuntis, totoo yan. Nagpaparitual pa talaga sa akin para mabuntis. Alam niyo kung bakit? Kung literal lang na natural, siguro sasabihin natin nakatadhana o nakaguhit sa palad ninyo na hindi kayo agad mabubuntis. Kasi may mga kailangan pa kayong gawin sa buhay. Yung iba naman hindi mabuntis kasi may harang sa kulam, sa barang, no? May mga ganun. So, ibig sabihin, hindi siya natural. Kaya minsan, or sabihin na natin na nagmamadali kang mabuntis ni lalaki kasi gusto mo, ikaw yung manalo, ikaw yung magkaroon ng malaking right sa kanya kasi ikaw yung nabuntis eh. Pero yung kahit anong gawin mo, ayaw pa din ibigay ni Lord. Yung ganon, di ba? So, ibig sabihin, may mga unfinished business pa ikaw na dapat mong tapusin bago ka bibigyan ni God ng panibagong blessing. Alam niyo kung bakit? Kasi may mga bagay na hindi niyo nagawa. Halimbawa na lang yung pagtulong sa kapwa, paghingi ng tawad sa mga nagawa niyo ng kasalanan, pagsabi nyo ng katotohanan. Kasi sa pagsisinungaling, maraming napapahamak na tao. Lalong-lalo na kapag nagsinungaling ka sa sarili mo.
Sasabihin mo, mahal mo itong asawa mo kahit alam mong may mahal ka talagang iba. So parang niloloko mo siya, niloloko mo pa sarili mo, 'di ba? So kung ayaw mo, dahil minsan kasi yung iba sasabihin na ito kasi yung tama, ito yung dapat kasi pamilyado ako. So kahit may mahal akong iba, dito ako sa asawa ko kasi obligasyon ko. Ang pangit kasi obligasyon mo na 'yan, eh, hindi na pagmamahal. So ibig sabihin, gumagawa ka, nagtatrabaho ka, no, para sa kanila as your inspiration and not anything na dapat pa, di ba? So ang pangit ng ganun. So dapat baguhin mo sarili mo. Ang yung iba kasi hindi, wag na natin ilagay sa malayo, di ba? Yung iba kasi katulad na lang noon ni Carmina at ni Rustom, di ba? Hindi siya nabuntis kasi si Rustom pala deep inside bakla. Ngayon nagpa-trans na siya, di ba? So yung ginawa ni Rustom, nag-let go siya sa pagkalalaki niya. Kahit alam niya na marami siyang problema na matatanggap, maraming bullies na matatanggap. Ni-let go niya yung pagiging lalaki niya to confirm the sexuality. And then eto na rin, no, to admit to Carmina siguro na hindi niya kayang buntisin kasi nga ito nga yun, yung sexualidad niya. Maraming ganyan, pero nasa tao kasi kung paano niyo tanggapin, eh. Pero alam niyo, basta hindi lang kayo naman na damage or hindi kayo nila pinapakialaman, wala namang issue dun, eh. Kasi yung sexuality is just a part or is just an aspect sa buhay natin. It depends on how we carry ourselves, our attitude towards each other. Kasi yung pagiging bakla at pagiging tomboy, hindi naman pagkakamali yun, eh. Ano lang yun, yung emotional adjustment nila compare sa body na meron sila. And then spiritually, hindi rin nila kasalanan kung yung pumasok na kaluluwa sa katawan nila ay magkaiba. Halimbawa, lalaki, pumasok na kaluluwa ng babae, reincarnation, o di wala siyang choice, magiging babae siya, bakla siya, di ba? And then, the same thing sa babae. Kapag yung itinapon ni universe is kaluluwa ng lalaki, pumasok sa babae, o di wala, nauntog, ganun. O. So, sa simplest form ng buhay natin, hindi naman sasabihin nila, di ba? Mostly sasabihin, you have to focus and to give love to everybody para matanggap ka. Gusto kong ituwid. Hindi yung pag-ibig or di yung pagmamahal. Kasi yung dapat na manatili sa lahat ng tao is respeto. Respetuhin mo desisyon niya. Respetuhin mo ang mga lahat-lahat ng ginagawa niya para ikaw din mismo re-respetuhin niya. 'Di ba? Kasi yung isang taong anghel or sabihin na natin mabait, nagiging demonyo din dahil sa ugaling pinapakita ninyo. Hindi siya nagbago. Minsan dumadating na talaga sa punto na nagsiset na siya ng boundary dahil abuso na. 'Di ba? Lahat naman tayo. 'Di ba kapag nagtanim tayo ng isang puno, tapos namamayagpag na yung branches at napupunta na sa kabilang bahay or kapitbahay natin yung mga twigs at saka branches, 'di ba? We intend to cut the twigs and branches para wag tayong makaistorbo sa ibang tao. At wag tayong mag-overlap sa property ng ibang tao. That's how we must do ourselves and our lives every day. Kasi wala kang choice. So kung gusto mong yumaman ka, you have to work hard, strive hard. Kung gusto mong kumain ng masasarap, then you have to look for other options. Mag-double job ka, triple job ka, whatever. Ganun na yun, no, di ba? So, hindi naman kasi makatulad yung level ng diskarte at talino. Lalong-lalo na yung sipag. Kasi yung sipag, ang kalaban nun katamaran. Which is, kapag tamad ka, wala ka talagang income, wala kang kikitain. Tapos, marami ka pang maririnig na salita, lalong-lalo na kapag nakadepende ka sa pamilya mo, sa edad mo na yan. No? So, tanungin mo ang sarili mo, ano bang dapat mong i-let go sa buhay mo to master your own life and to be successful in the future?
Okay?